Mitch, tapos ka na ba riyan sa garden? Alas 5 na. Abay, magpahinga ka naman. Napalingon si Mitch kay Manang Norma, ang mayordoma sa mansyon kung saan siya nagtatrabaho bilang hardinera. Sige po, tapusin ko lang po to. O siya, sige, magpahinga ka na pagkatapos mo riyan, ha? Opo, salamat po, Manang Norma. Nang makaalis si Manang Norma ay nagpatuloy si Mitch sa paghahakot ng mga tuyong dahon at inilagay sa sako. Maya-maya ay natapos na din siya at nagtungo na sa likod ng mansyon kung saan siya natutulog kasama ang ibang tauhan ng mansyon. Nakasalubong niya sa pintuan ng isa sa mga cook na si Nancy. Mitch, tapos ka na sa garden? Ako mag-uumpisa pa lang sa trabaho ko. Special ang mga lulutuin namin dahil may mga bisita si Sir Manolo mamaya. Napangiti siya rito. Ayos lang yun, Nancy. Mas mataas naman ang sahod mo kaysa sa akin. Ang trabaho ko lang naman ay maglinis ng garden araw-araw saka tumulong minsan sa paglilinis ng mansyon. Sa bagay, tama ka. Pero excited ako kasi isa ako sa magsiserve mamaya sa dinner nila. Natawa si Mitch sa kinikilig nitong itsura. Bakit parang kinikilig ka riyan? Balita ko kasi yung dalawang magkapatid na Salvatera ang pupunta rito. Si Sir Leandro at si Sir Logan. Kilala mo ba sila? Si Sir Logan lang ang kilala ko. Ilang beses na siyang nagpunta rito para dalawin si Ma'am Angelica. Tukoy niya sa 25 years old na anak ng kanyang amo. Kaedad lang din niya ang babae at sopistikada itong manamit. May older brother siya, si Sir Leandro, at nakita ko sa magazine na super duper mega over pogi siya. Natawa siya rito. Oo, ay sa compliment ha. Bakit mo naman siya nakita sa magazine? Girl, malamang. CEO siya ng Salvatera Corporation, ang biggest manufacturer ng mga canned goods dito sa Manila. Hindi mo alam yun? Hindi eh. Dito sa mansyon na umiikot ang mundo ko. Pero siguro matanda na yung Sir Leandro na yan. Sabi mo nakatatandang kapatid siya ni Sir Logan, di ba? 28 na si Sir Logan eh. Grabe ka sa matanda. 31 pa lang naman si Sir Leandro at super yummy. Kaya excited ako makita siya. Sige lang, mangarap ka lang natitingin siya sa'yo kahit isang beses. Mapang-asar niyang wika bago ito nilampasan. Inggit ka lang, Mitch, kasi makikita ko siya. Magpapahinga na lang ako kaysa mag-aksayang silipin niyang Sir Leandro na yan. Ang killjoy mo talaga, Mitch. Palibhasa wala kang love life. Natawa na lang siyang muli at hindi na pinansin ang sinabi nito. Dahil sa labis na pagod ay nakatulog na siya sa ibabang parte ng isang double deck. Nagising na lamang siya ng alas 9 ng gabi at nagtungo sa CR na nasa tapat lang din ng kanilang quarters upang maligo na. Ano ba yan? Sira na naman ang lock ng CR na to. Pabulong na reklamo niya nang mapansin ang sirang barrel bolt ng pintuan. Naisip niyang wala namang papasok na tao dahil abala ang karamihan ng staff sa pag-aasikaso sa mga bisita sa mansyon. Tulog na rin ang iba, kaya naman naligo pa rin si Mitch kahit walang lock. Subalit nang matapos siya ay biglang may nagbukas ng pinto ng CR. Mabuti na lang at nakapagdamit na siya. Ay, leche ka! Gulat na sigaw niya nang makita ang isang lalaki na siyang nagbukas ng pinto. God, I'm so sorry. Nanlaki ang mga mata nito at kaagad na tumalikod sa kanya. Ohoy kuya, bakit bigla ka na lang nagbubukas ng CR ha? Hindi ba uso sa'yo ang kumatok? Inis na tanong niya rito habang mariing yakap ang sarili. I'm sorry, okay? I didn't mean it. Akala ko walang tao. Hindi mo ba nakitang bukas ang ilaw? Common sense naman, kuya. Hindi ko napansin. May kausap kasi ako sa cellphone ko. Sorry na. Bakit kasi hindi ka rin naglalak ng pinto? Sorry naman. Sira kasi yung lock ng CR na to. Saka para sa mga staff ng CR na to, kaya bakit ka rito nagpunta? Sino ka ba? Dahan-dahan itong pumihit paharap sa kanya at kaagad siyang napatulala. Matangkad ito at makisig. Nakasuot ito ng asul na dress shirt na nakatupi ang sleeve hanggang siko. Pinaresan yon ng itim na slacks. Muntik na siyang mapanganga sa makalaglag panty nitong kagwapuhan. I'm Leandro Salvatera, miss. Pagpapakilala nito habang may bakas ng ngiti ang mga labi. Teka, ikaw yung CEO ng Salvatera Corporation? Namulsa ito at nakangising tumango. Yes, how did you know? Nakwento lang ni Nancy, yung cook. Kung ganun, bisita ka nga pala ni Sir Manolo at ni Ma'am Angelica. Pasensya na kung nasigawan kita. Aalis na ako, sir. Ngunit humarang ito sa kanyang daraanan. Sandali lang, miss. May tatanong lang ako sa'yo. Bakit po? Ano po yun? Magalang niyang tanong. Natatakot kasi siyang magsumbong ito sa kanyang amo kapag sinungitan pa niya ito. Ano ka rito? Maid? Cook?
Hardinera, sir. Lahat po kami rito may kani-kanyang trabaho. Pero minsan naman, tumutulong ako sa paglilinis ng mansyon kapag wala akong ginagawa sa garden. Oh, I see. I'm sorry. Akala ko kasi kanina kamag-anak ka ni Mr. Manolo Inares, yung may-ari ng mansyon na to. Nako, hindi po. Amo ko siya. Yung nanay ko po kasi, dati ring hardinera dito sa mansyon. Tapos nabuntis siya ng dating driver dito, pero tinakbuhan din siya. Dito niya ako pinanganak at dito na rin ako lumaki. Kaya lang namatay na siya 2 years ago dahil sa sakit na TB. Oh, I'm sorry to hear that. And I'm sorry for asking this, but may I know your name? Michelle Brizuela po, pero Mitch po ang tawag sa akin ng karamihan. Napatango-tango si Leandro at nanatili ang ngiti sa mga labi. Mitch, akala ko kapatid ka ni Angelica. Tukay nito sa anak ng amo niya. Sobrang layo naman po kung magiging kapatid ko siya. Kutis mayaman yun saka sosyal magbihis. Mapagbirong wika ni Mitch. Kaya nga kita napagkamalan na kamag-anak ni Mr. Inares dahil mukha kang mayaman. May nakapagsabi na ba sa yung sobrang ganda mo? Nag-init ang pisngi ni Mitch sa narinig. Hindi yun ang unang beses na may pumuri sa kanyang pisikal na anyo. Ngunit ibang epekto ngayon galing yun sa lalaking kaharap niya. Si Sir Leandro naman, nang bola pa. Sige po, papasok na ako sa quarters namin. Nice meeting yun na lang po. At pasensya na rin po ulit kasi nasigawan kita kanina. Nabigla lang po ako. You don't need to apologize, Michelle. Ako dapat ang gumawa nun. I'm sorry again. And please just call me Leandro. Ang taray naman po nun. First name basis ka agad, sir. Why not? Hindi mo naman ako amo. Pero bisita ka po ng amo ko, sir. Ang nakakabatang kapatid ko lamang na si Logan ng bisita ni Angelica. Sumama lang ako kasi gusto ako ipakilala ng kapatid ko sa ama ng fiancé niya. Nanlaki ang mga mata ni Mitch. Ibig sabihin, engaged na si Ma'am Angelica kay Sir Logan? Yes, kaya nga may dinner party kami ngayon dahil sa announcement ng engagement nila. Bakit parang gulat na gulat ka? Nakakagulat lang, sir. Kasi naman nakala ko nung pumupunta rito si Sir Logan, nanliligaw pa lang siya kay Ma'am Angelica. Tapos biglang engaged na pala sila. Naningkit ang mga mata ni Leandro sa kanya. Is that jealousy that I see in your eyes, Michelle? Mapang-asan itong tanong. Ha? Anong jealousy? Walang ganun, sir. Bakit ako magsiselos? Anong karapatan ko? Let me guess. You have a crush on my brother, Napairap si Mitch. Gusto niyang sabihin sa binata na totoong nagkaroon siya ng crush dati kay Logan. Ngunit nawala din yun kaagad dahil batid niyang mahirap abutin ang lalaki. At isa pa'y nanliligaw ito sa anak ng amo niyang si Angelica. Hindi ka nakasagot. Totoo, no? Mapang-asar na untag sa kanya ni Leandro. Ang ganda ng ngiti. Ewan ko sa inyo, sir. Maiwan na nga po kita. Wait. Hinawakan nito ang braso niya at hinila siya papasok sa CR. Sir, anong ginagawa niyo? Kabadong tanong niya rito, lalo nang takpan nito ang kanyang bibig. Shh! Nandyan si Angelica. Huwag ka maingay. Pabulong nitong utos sa kanya. Inis niyang inalis ang kamay nito sa kanyang bibig. Bakit tayo magtatago, sir? Wala naman tayong ginagawang masama, Wala nga. Pero anong iisipin niya kapag nakita niyang nag-uusap tayo sa harap ng CR? Hindi ba dapat wala na siyang pakiroon, sir? Shh! Just shut up first, okay? Mariin itong utos, kaya naman napatikom lamang ang kanyang bibig. Maya-maya ay narinig ni Mitch ang papalayong yabag ni Angelica, kaya naman narinig niya ang marahas na pagmuntong hininga ni Leandro. Hindi ko kayo maintindihan, sir. Bakit kailangan mo magtago sa kanya dahil lang sa magkausap tayo? Namulsa si Leandro at tumitig sa kanya. Hindi mo kilala si Angelica. Alam kong anak siya ng amo mo, pero hindi mo alam kung paano siya kumilos sa harap ng mga lalaki. Hay, ewan. Wala akong oras para dyan, sir. Buhay yan ni Ma'am Angelica. Matanda na siya. Saka bawal kami makialam sa kanila. Paraanin mo na ako at babalik na ako sa quarter namin. Angelica likes me, Michelle. Natigilan si Mitch. Ano ka mo, sir? Akala ko ba kay Sir Logan siya engaged? Well, bago ang lahat ng yun, matagal nang nagpapahiwatig si Angelica sa akin na may gusto siya sa akin. Nagkakilala kami kasi naging endorser ng product namin si Angelica. But honestly, hindi ko siya type. But my brother likes her. For the past few months, hindi ko na alam ang naging score between them kasi wala naman akong pakialam. Basta nagagawa ni Logan ang trabaho niya bilang head ng acquisition department at na-endorse ni Angelica ng maayos ang products ng company ko. And then, 2 weeks ago, Angelica confessed to me that she likes me. Handa raw siyang iwan si Logan para sa akin. Pero syempre, hindi ko nagustuhan yung sinabi niya. I would never hurt my brother for her. I threatened her na kapag hindi siya nagpakatino sa kapatid ko,
I'll withdraw our contract. Napanganga na lang si Mitch sa narinig. Ibig sabihin, hindi mahal ni Ma'am Angelica si Sir Logan? Bakit pa siya pumayag na mag-engage kung ganun? My brother proposed to her. Hindi nakatanggi si Angelica kasi maraming nanonood sa proposal ni Logan sa kanya. Ayaw niyang magmukhang masama. Grabe pala si Sir Logan, no? Inalok ka agad niya ng kasal si Ma'am Angelica kahit bago pa lang sila. Pero mas malala si Ma'am Angelica. Sana tinanggihan na lang niya yung proposal kung may iba naman pala siyang nagugustuhan. She doesn't want to be in a bad light. Endorser siya kaya iniingatan niya ang image niya. Kaya ayoko makita niya kung kasama ka kasi pag-iinitan ka niya. That woman is obsessed with me. Bakit hindi niyo sabihin kay Sir Logan yan? I don't want him to get hurt. Baliw na baliw siya kay Angelica. Pero wala naman po akong paki sa issue niyo. Bahala na nga kayo, sir. Ayoko madamay dyan. Problema niyo na yung mayayaman. Well, I have to apologize to you again for pulling you here with me. Nakangising wika ni Leandro sa kanya. Sige sir, apology accepted. Una na po ako. Bubuksan na sana niya ang pinto ng CR, ngunit bumungad sa kanya ang galit na si Angelica. What the hell is happening here? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Lumipat ang matalim nitong tingin kay Leandro na ngayon ay napahilot na lamang sa sentido. Akala niya, ligtas na sila. May sapusa pala ang babae. Ma'am Angelica, mali kayo nang iniisip. Agap ni Mitch ngunit nanatili ang masamang tingin nito sa kanya. Really, Mitch? Nandito ka sa loob ng CR kasama si Leandro? Bagong ligo ka pa? Ano sa tingin mong iisipin ko, ha? Wala kaming ginagawang masama, Angelica. May tinanong lang ako sa kanya. And I don't think we have to explain it to you. Go back inside and go to your fiancé. Seryosong sambit ni Leandro. Naningkit naman ang mga mata ni Angelica. I never thought you were this slow, Leandro. Papatol ka talaga sa isang hardinera. You said you don't like me pero itong si Mitch pinatulan mo. What happened to your taste? Don't insult her. She's better than you, Angelica. How dare you say that, Leandro? Bakit? Masakit mong marinig? She's better than you dahil wala siyang ginagamit at sinasaktan. Eh ikaw, ginagamit mo lang naman ng kapatid ko, di ba? Nung hindi mo ako nakuha, kumapit ka kay Logan para may connection ka pa rin sa akin. That's not true. It's true. Kilala ko ang mga desperadang babae na katulad mo. Kaya kung ako sa'yo, magpapakatinuwa ko kay Logan. Dahil oras na masaktan siya dahil sa'yo, sisirain ko ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ako, Angelica? Leandro? Naiintindihan mo ba ako? Nag-isang linya ang mga labi ni Angelica at muling binalingan si Mitch. Remember this, Mitch. I will make your life here a living hell. Nalaki ang mga mata niya at napahawak sa sariling dibdib. Teka, Ma'am Angelica, bakit ako? Wala naman akong kasalanan. Issue niyo yan, bakit mo ako sinasali? Talaga ba? Paano ako maniniwala sa'yo kung huling-huli ko kayong dalawa na magkasama? Magkasama lang po kami, Ma'am Angelica, pero wala kaming ginagawang masama. Ang laki naman ng banyo, pwede ka rin sumama sa loob at makipagkwentuhan. At hindi ko po dapat nagagalit ng ganyan dahil lang sa magkasama kaming dalawa. Nasa loob po ng mansyon si Sir Logan. Kung pwede po, sa kanya kayo mag-focus dahil siya naman ang nobyo niyo. Huwag kay Sir Leandro. Walang prenong wika ni Mitch. How dare you? Gigil na anas ni Angelica sa kanya at mabilis siyang sinampal. Hey, stop it, Angelica! Awat ni Leandro at kaagad siyang hinila palayo sa babae. Nagulat man sa pagsampal sa kanya ni Angelica ay kaagad na kumilos si Mitch at ginantihan ito ng sampal. Nagulat ito sa ginawa niya at hindi makapaniwalang napatitig sa kanya. You bitch! How dare you slap me? Leandro, nakita mo ba yung ginawa niya? Galit na sigaw nito. Pasensya na, Ma'am Angelica. Anak kayo ng amo ko pero pinalaki kasi ako ng nanay ko na kapag binato ako ng bato, batuhin ko rin ng bato pabalik. Hindi po uso sa akin ang maging martir. Mabait lang ako sa mabait sa akin at mas lalong maldita ako sa mas maldita sa akin. Kaya kahit amo pa kita, wala kang karapatan na saktan ako. Napanganga ito sa sinabi niya. Wala na siyang sasabihin kaya nilampasan na niya ito at lalabas na sana ng CR. Ngunit hinila nito ang kanyang buhok hanggang sa mapaupo siya sa sahig. You slut! You will pay for this. Sasabihin ko to kay dad at mawawalan ka ng trabaho. You ungrateful bitch! Galit na sigaw sa kanya ni Angelica. Mabuti na lamang at inawat ito ni Leandro at hinatak palayo sa kanya. Napangiwi si Mitch dahil sa pananakit ng kanyang anit. Tinulungan siyang makatayo ni Leandro bago nito binalingan si Angelica. What the fuck is your problem, Angelica? Hindi mo siya kailangan saktan. Kung may problema ka sa akin, akong harapin mo. Huwag kang magdamay ng ibang tao. Leandro, you know that I can't bear to see you with other girls. We don't have a relationship.
Hindi ka ba nahihiya? Fiancé ka ng kapatid ko. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Hindi nakasagot si Angelica at napaiyak na lang. Bigla naman dumating ang amo ni Mitch na si Manolo. Nasa likod nito si Logan na nagtataka sa nangyayari sa kanila. What's happening here? Takang tanong ni Manolo sa kanila. Dad, sumbong ni Angelica at mabilis na yumakap kay Manolo na tila na aping-api to. Bakit anak? Anong nangyari? Dad, nahuli ko si Mitch siya si Leandro na naghahalikan dito sa loob ng CR. Pinagsabihan ko lang naman si Mitch pero siya pa ang galit. Sinampal niya ako, Dad. Hindi makapaniwalang napanganga si Mitch sa sinabi nito. Inayos niya ang kanyang buhok at saka nagsalita. Sinungaling ka, Ma'am Angelica. Wala kaming ginagawa ni Sir Leandro. Ikaw lang ang nag-iisip ng kung ano-ano sa amin. Ikaw ang una na nampal, gumanti lang ako. Sir Manolo, pasensya na po kayo kung nasaktan ko si Ma'am Angelica. Matagal ko nang alam na maldita ang anak niyo dahil sabay kaming lumaki. Talagang magaspang ang ugali niya, mata pobre. Pero sinaktan po niya ako at hindi po ako papayag sa ganun. Magalit na po kayo sa akin, Sir Manolo, pero pinaglalaman ko lamang po ang tama. Liar, dapat sa'yo pinapalayas dito. Dad, bakit hindi mo nalang palayasin ang babaeng yan? Angelica, I can't do that. Nangako ako sa nanay ni Mitch na aalagaan ko ang anak niya kahit wala na siya. Kung ano man ang pinag-aawayan niyo ni Mitch, maayos din yan. Hindi na kayo mga bata. Tumikim si Leandro at saka nagsalita. Mr. Inares, I'm sorry for this mess. Ako na po humihingi ng paumanhin sa nangyari. Pero totoo po ang sinasabi ni Mitch. Wala kaming ginagawang masama. Aksidente ko nabuksan ng pinto ng CR habang nasa loob si Mitch. Nagpaliwanag ako sa kanya. Yun lang. Walang ibang nangyari. Si Angelica lang naman ang nag-iisip ng masama. She's lying. Leandro? Inis na sigaw ni Angelica. Iha, tama na. Pumasok na tayo sa loob. Saka na natin pag-usapan to. Mitch, bumalik ka na sa quarter at magpahinga ka na rin. Malumanay na wika ni Manolo. Napairap na lang si Mitch at padabog na umalis doon. Hindi na niya alam kung anong nangyari kay Leandro o kay Angelica. Nagtulog-tulugan na lamang siya nang dumating na rin sa quarter ang mga kasambahay at si Manang Norma. Tulog na yata. Huwag niyo nang tanungin tungkol sa nangyaring gulo kanina. Sigurado naman akong walang kasalanan niyang si Mitch. Magdita lang talaga yung anak ng amo natin. Wika ni Manang Norma sa kasamahan nila. Malamang ay nabalitaan na agad ng mga ito ang nangyari kanina. Naku, sinabi niyo pa, Manang Norma, talagang magdita yung si Ma'am Angelica. Hindi man lang minana yung kabaitan ni Sir Manolo. Segunda ni Nancy. Natigil ang dalawa sa pag-uusap nang may kumatok mula sa labas. Idinilat ni Mitch ang kanyang mga mata at nakitang pinagbuksan ni Manang Norma ng pinto si Leandro. Good evening, Manang Norma. Pwede ko bang makausap si Mitch? Nako, Sir Leandro, tulog na po eh. Napatingin sa direksyon ni Mitch si Nancy at nagulat nang makitang dilat na dilat ang mata niya. Ay, gising pala ang bruha. Biglang dumilat. Nakaamoy kasi yan ng gwapo. Mapang-asar na wika ni Nancy. Napasimangot si Mitch lalo na nang mapatingin sa kanya si Leandro at napangisi. Bumangon siya at isinuot ang kanyang tsinelas. O siya, gising naman na pala. Mag-usap na kayo, Ineng. Huwag lang matagal ha. Baka mamaya magwala na naman si Angelica pag nalaman na magkasama kayo ni Sir. Bili ni Manang Norma. Saglit lang po kami, Manang. Ani Mitch sa matanda. O sige na. Nang makalabas si Mitch ng quarter ay nakasunod sa kanya si Leandro. Tumigil sila sa ilalim ng puno ng mangga. Ano po bang pag-uusapan natin, Sir Leandro? Tanong niya rito. I came here to say sorry. Nadamay ka pa sa galit ni Angelica. Nakailang sorry ka na, sir. Saka hindi naman ikaw yung sumampalat na nabunot sa akin. Kaya nga ako humihingi ulit ng sorry. Kasi nasaktan ka dahil sa akin. Don't worry, pinaliwanag ko na sa amo mo ang totoo. Naniwala naman siya sa akin. Hindi ko mapapalayas dito sa mansyon. Alam ko naman po na hindi ako palalayasin ni Sir Manolo. Mabait yun eh. Hinayaan nga niyang dito ako tumira kasama si nanay noon. Dito ako umuwi galing sa school. Did you go to college? Oo, education. Nagkaroon po ako ng scholarship pero hindi ko rin natapos. Hanggang second year lang ako kasi nagkasakit si mama. Nawala ako sa focus kaya hininto ko na lang. Kahit nang mamatay si mama, hindi na ako nagpatuloy sa college kasi wala naman na akong dahilan para magsumikap. Naisip ko na maganda naman maging hardinera. Marangal naman na trabaho yun. Sarili ko lang naman ang iniintindi ko. Naiipon ko ang sahod ko dahil wala naman akong sinusuportahan kundi sarili ko. But I still believe that someday makakahanap ka ng inspirasyon para mag-aral ulit. Bata ka pa naman. 25 na ako, sir. That's still young. Pero ikaw, nasa sayo naman yun kung ayaw mo na talaga mag-aral.
Naisip ko lang na hindi ka dapat makulong sa mansyon na to. Mas masarap mabuhay sa labas. Mas maraming oportunidad basta masipag ka lang. Mahal ko pang mansyon na to, sir. Mabait din si Sir Manolo at yung namayapa niyang asawa. Sayang at namatay agad si Ma'am Ariza. Magkasunod lang silang namatay ni Mama. Colon cancer ang dahilan. Iba talaga kapag minahal mo na ang isang tao o isang lugar, no? Mahihirapan kang iwan to. Tama ka, sir. Tingnan niyo nga si Ma'am Angelica, baliw na baliw sa inyo. Natawa ito sa sinabi niya. Baka marinig ka, sabunutan ka ulit niya. Subukan lang niya. Makakatikim siya sa akin ng sapak, kahit anak pa siya ng amo ko. Well, that's the spirit. I like your toughness, Michelle. Mabuti na lang matapang ka. Kailangan eh. Nga pala, may sasabihin ka pa ba, sir? Kung wala na, kailangan ko na bumalik sa quarter. Baka mamaya lumitaw na naman ang secret lover mo. She's with Logan. Nag-aaway ata sila. Baka nagtataka na rin ang kapatid ko sa isang yun. Ha? Bakit naman? I don't know. Siguro dahil nakita mismo ng kapatid kong si Logan na kakaiba ang kilos ni Angelica kanina. Galit na galit siya sa'yo dahil lang sa magkasama tayo. Kung ikaw ba si Logan, hindi ka ba magtataka kung bakit nagkakaganon si Angelica? Napabuntong hininga si Mitch. Ang mabuti pa, sir, aminin mo na sa kapatid mo na may gusto sa'yo si Ma'am Angelica. Hindi bali nang masaktan siya. Mas masasaktan siya kapag nalaman niyang nagmukha siyang tanga pero hindi mo sinabi sa kanya. Ayaw mo naman siguro magalit siya sa'yo, sir. Matagal na hindi sumagot si Leandro bago marahas na napabuntong hininga. You're right, Mitch. Ayoko magalit si Logan sa akin. Kaming dalawa na lang ang pamilya. Hindi pwedeng magkagalit pa kami dahil lang sa babae. Tama ka riyan, sir. Pero matanong ko lang, nasaan na po ba yung mga magulang nyo? Magkasunod silang namatay 5 years ago. Si mommy dahil sa cardiac arrest. Si dad naman dahil sa pneumonia. Ganun po ba? Ang hirap siguro nun. Yes. Akala ko nga hindi na kami makakabangon ni Logan. Pero kailangan kami ng kumpanyang naiwan ng parents namin. Kaya nagpatuloy pa rin kami. Mabuti na lang at nakayanan namin. Nagtulungan kami na maitaguyod ang kumpanya hanggang sa lumago ng lumago. Nakakatawa naman kayong magkapatid, sir. Hindi lang kayo basta matatag, masisipag at matatalino rin. Bukod doon, ang gagwapo niyo pa pareho. Sana lang maumpog na si Sir Logan. Di niya deserve ang babaeng hindi siya mahal. Natigilan bigla si Mitch sa mga sinabi at napapikit sa inis. Narinig niya ang mapang-asar na tawa ni Leandro. May mata ka rin pala, Mitch, no? Bakit, sir? Totoo naman eh. Alangan naman sabihin ko na hindi kayo gwapo. Magsisinungaling ako kung ganun. Tama ka. Thank you for being honest, Mitch. I'm flattered. Si Sir Leandro kung makapagsalita, parang ako lang ang nagsabi na gwapo kayo. Sigurado naman ako na marami pang nagsabi sa inyo niyan. Si Nancy na nga lang gwapong-gwapo sa'yo. Marami na nga. Iba lang ang dating kapag galing sa'yo. Nag-init ang pisngi ni Mitch sa sinabi nito. Hindi niya batid kung nilalandi lang ba siya ng binata o trip lang nitong sabihin yon. You see, hindi ako madalas makipag-usap sa mga taong hindi parte ng mundong ginagalawan ko, Mitch. Pero ngayon nakilala kita at nakausap, napabilib mo ako. Sabi mo nga, wala ka ng nanay at iniwan din kayo ng tatay mo nung pinagbubuntis ka pa lang. But look at you, nandito ka pa rin, nagpapatuloy. Ang tapang mo pa kanina habang pinagtatanggol mo yung sarili mo mula kay Angelica. Ganun talaga, sir. Wala naman kasi akong choice eh. Kailangan ko magpatuloy kahit wala nang dahilan para gawin yon. May mga kaibigan din naman ako rito sa mansyon. Si Manang Norma, si Nancy, makaka-close ko po sila rito. Ngumiti sa kanya si Leandro at tinitigan siya sa mga mata. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng init kahit malamig naman ang simoy ng hangin. Sir, baka hinahanap na ako ni Manang Norma sa loob. Ang bilin niya saglit lang ako rito sa labas eh. Muling ngumiti sa kanya ang binata. Alright, Mitch. Sorry ulit sa nangyari. And like I said, you don't have to worry kasi naipaliwanag ko na kay Mr. Inares ang nangyari. Tapos tungkol naman kay Angelica, kung tarayan ka man niya ulit, wag mo na lang patulan. Pero kapag sumobra siya katulad kanina, syempre lalabanan mo dapat. Oo naman, sir. Salamat. Hindi niyo kailangan mag-alala sa akin dito. Sanay na ako dun kay Ma'am Angelica. Oo, nabigla ako sa sampalat sa bunot niya pero caring-carry ko naman. That's nice to hear. So paano? I'll go ahead ah. Nice meeting you, Mitch. Napangiti siya rito at hindi napigilan ang makaramdam ng kilig sa lambing ng boses ng binata at sa paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Sige po, sir. Papasok na po ako. Okay. Good night, Mitch. Napangiti na lamang siya rito at hindi na sumagot. Dali-dali siyang pumasok sa quarter at naabutan doon si Nancy na nakasilip sa bintana. Hanep, kitang-kita ko yung kakaibang ngiti mo, Mitch. Mapang-asar na wika ni Nancy.
Shh, huwag kang maingay. Baka magising ang mga kasama natin. Ikaw talaga? Huwag mong ilihis, no? Masarap ang makausap ng ganun si Sir Leandro. Mas gwapo siya sa personal, di ba? Oo na. So, anong pinag-usapan niyo? Ang tagal-tagal niyo sa labas? Wala, humingi lang siya ng sorry sa akin kasi nadamay nga ako kanina. Sinampal ba naman ako at sinabunutan ni Ma'am Angelica kasi akala niya may ginagawa kaming milagro ni Sir Leandro? Naku, oo nga. Yun nga yung usap-usapan kanina eh. Pero grabe ha, bakit kailangan kasampalin at sabunutan ni Ma'am Angelica? Para naman siya nagsiselos na girlfriend. Hindi ba si Sir Logan ang fiancé niya? Oo nga eh. Ewan ko ba ron? Mainit lang talaga ang ulo nun sa akin. Patay mali siyang tugon ni Mitch. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang tungkol sa pagiging obsessed ni Angelica kay Leandro. Ayaw niyang sa kanya manggaling. Aba, mag-iingat ka, Mitch. Mas lalo kang pag-iinitan ni Ma'am Angelica. Mukhang type niya si Sir Leandro eh. Pansin ko lang yun ha. Baka mamaya kunwari kalmado na si Ma'am Angelica pero ang totoo, pag-iinitan ka na pala sa mga susunod na araw. Tingin mo natatakot ako sa gagawin niya? Sige lang, hindi naman ako magpapatalo no. Kailan ba ako natakot sa kanya? Wow, tapang ha? Siyempre, basta wala akong ginagawang masama, ipagtatanggol ko ang sarili ko. Wala namang ibang gagawanin para sa akin. Sige na, matutulog na ako. Maggagamas pa ako ng damo bukas. Tinalikuran na niya ito at dumiretso na sa kanyang higaan upang magpahinga. Lumipas ang 3 araw, payapa naman ang buhay ni Michelle. Hindi siya ginulo ni Angelica na nooy abala sa isang foundation na pinamumunuan nito. Isang gabi, habang nagpapahinga na siya, ay nagising siya nang maramdaman na may kumakalikot sa maliit niyang drawer. Pagdilat niya, nakita niya si Nancy na isinasara yon. Nancy, anong ginagawa mo? Takang tanong niya rito sa bumangon. Hinahanap ko lang yung charger ng cellphone ko, Mitch. Aligaga nitong tugon. Bakit mo naman hahanapin sa drawer ko yun? May sarili ka naman drawer, di ba? Oo nga, pero malay ko ba kung kinuha mo? Bakit ko naman kukunin ng charger mo nang hindi nagpapaalam sa'yo? Hindi ako ganon. At saka may sarili akong charger, hindi ko gagalawin yung sayo. Edi sorry. Umalis na sa harap niya si Nancy. Napuno naman ng pagtataka si Mitch sa kakaibang ikinilos ng kaibigan. Gayunpaman ay natulog na lang siya ulit. Ngunit kinabukasan ay nagising na lamang siya dahil sa malakas na pagsisigaw ni Angelica mula sa labas ng kanilang quarter. Napabangon siya maging ang ibang kasambahay na kasama niya roon. 5:00 pa lang kasi ng madaling araw. Who the hell stole my necklace? Malakas na sigaw ni Angelica habang isa-isa silang tinitingnan. Ma'am Angelica, huminahon muna kayo. Pakiusap ni Manang Norma. How can I calm down, ha? Nawawala yung necklace ko at alam kong isa sa inyo ang kumuha nun sa kwarto ko. Napaismid si Mitch at kaagad na bumaba mula sa kanyang higaan upang kunin ang atensyon ni Angelica. Ma'am Angelica, pasensya na po pero mali naman siguro na magbintang kayo agad-agad. Ani Mitch. Paano namang naging mali ha? Kayo lang naman ang mga outsider dito. Kayo mga maids at cook at pati ikaw na hardinera ka. Hanggang garden lang ang nararating ko, Ma'am Angelica. Kung pumapasok man ako sa mismong mansyon nyo, yun ay kapag tumutulong lang ako maglinis. Hindi ako nakakarating sa itaas at hindi ako kailanman nakatapak sa kwarto mo. Talaga? Well, there's only one way to find out. Patingin ako ng drawer mo, Mitch. O sige, tingnan mo, Ma'am Angelica. Hindi ako natatakot kasi wala naman akong ninakaw. Inirapan siya nito bago nilapitan ng kanyang drawer. Ngunit unti-unting nanlaki ang mga mata ni Mitch nang makuha roon ni Angelica ang isang mamahaling kwintas. Paano napunta yan sa drawer ko? Kabadong wika ni Mitch. What now, Mitch? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Nasa drawer mo tong kwintas, oh. Sapat ng ebidensya to para sabihin na isa kang magnanakaw. Mariing umiling si Mitch. Hindi totoo yan. Hindi ako magnanakaw. Hindi ko nga alam kung paano napunta yan sa drawer ko eh. Malamang pinalagay mo lang yan dyan. Kita mo nga, sa dami namin dito, drawer ko agad ang naisip mong buksan. Scripted. Talaga? Alangan naman na naglakad tong necklace ko papunta sa drawer mo. Mapagbintang ka? Hindi ko sabi ninakaw yan. Ikaw ang mapagbintang. May naglagay lang yan sa drawer ko. At sino naman ha? Natigilan si Mitch at dahan-dahang napatingin kay Nancy na ngayon ay tahimik na nakayuko habang nasa likuran ni Angelica. Unti-unti niyang napagtanto kung bakit nahuli niya ito kagabi na kinakalikot ang kanyang drawer. Nancy, ikaw ba naglagay ng necklace na yan sa drawer ko? Mariing tanong ni Mitch. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mitch. Nakayokong tugon ni Nancy. Kumuyom ang mga kamao niya at kaagad na sinugod si Nancy.
Mariin niya itong hinawakan sa magkabilang balikat at niyugyog. Punyeta ka, Nancy. Magsabi ka ng totoo. Ikaw ang naglagay ng necklace sa drawer ko, di ba? Ikaw yung nakita ko kagabi na nagbubukas nun. Kunwari ka pa naghahanap ng charger. Hindi totoo yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mitch. Bitiwan mo ako. Akala ko kaibigan kita. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi ito sumagot at yumuko lamang. Maya-maya ay narinig niya ang pagtawa ni Angelica. Ano, Mitch? Hindi mo pa rin aaminin na magnanakaw ka? Kitang-kita ng ebidensya, oh. Tama na yung pagpapanggap mo na mabait ka. Kapag nalaman ni Dad ang ginawa mo, siguradong hindi na siya magiging mabait sa'yo at palalayasin ka na rito. Ma'am Angelica, baka naman pwedeng pag-usapan to ng maayos. Singit ni Manang Norma na ngayon ay mangiyak-ngiyak na sa nangyayari. Nakamulaga din sa kanila ang iba pang mga kasambahay. Wala nang dapat pag-usapan pa, Manang Norma. Magnanakaw si Mitch at kailangan na siyang paalisin dito. Pero dahil dito siya lumaki, bibigyan ko siya ng counting consideration. Hindi ko siya ipapakulong. Basta ang gusto ko, lumayas na siya rito. Mariing nagdikit ang mga labi ni Mitch sa sobrang galit na nararamdaman. Hinarap niya si Angelica at matapang na nagsalita. Talagang gagawin mong lahat para mapaalis ako rito, Ma'am Angelica, no? Dahil lang sa lalaki nagkakaganyan ka? At dahil lang sa lalaki nagpakababa ka at ginawa mo to sa akin? Frame up to. Hindi ako tanga. Inutusan mo si Nancy na ilagay sa drawer ko ang necklace mo. Ang galing nga ng acting mo kanina. Akala mo talaga totoong hindi mo alam kung nasa ng necklace niya eh. Dapat sa'yo may Best Acting Award. Bravo, Ma'am Angelica. Dahil lang sa pagkahumaling mo sa isang lalaki, pinag-iinitan mo ako ngayon. Bakit? Dahil mas pinansin niya ako kaysa sa'yo? Bumakas ang galit sa mukha nito. Umangat ang kamay nito upang sampalin siya, ngunit kaagad siyang nagsalita ulit. Oops! Hindi na pwedeng dumapo sa mukha ko yan, Angelica. Oo, Angelica na lang ang tawag ko sa'yo. Mula ngayon, hindi na kita gagalangin. Aalis na ako rito. Pero tingin mo ba nanalo ka na? Tingnan mo mga mates na nanonood sa'yo. Tingin mo hindi bumaba ang tingin nila sa'yo ngayon? Alam nila kung sino sa atin ang nagsasabi ng totoo. Anak ka lang ng amo nila, pero hindi ka karespe-respeto. How dare you say that? I'm the boss here. Kayo mga habak na hampas lupang tauhan lamang. Tingnan mo, matapobre ka pa. Masakit ba marinig ang totoo? Huwag ka mag-alala. Aalis na talaga ako rito. Hindi mo na ako kailangang siraan pa kay Sir Manolo. Okay na ako sa 25 years na paninirahan ko sa lugar na to. At least kapag umalis ako, hindi ko na kailangan makipagplastikan sa'yo. Matagal na rin kasi akong iritado sa'yo at nagtitiis sa kaartehan mo. Ngayon, mas dumala ka pa sa sama ng ugali mo. Napasinghap ito. Inirapan lamang niya ito at kaagad na tinalikuran upang isa-isang kunin ang kanyang mga gamit. Mitch, sandali lang. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Ineng? Tanong ni Manang Norma. Opo, Manang Norma. Mag-iingat po kayo rito palagi, ha? Pilit ang ngiting wika niya habang abala pa rin sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nang matapos siya ay isa-isa niyang tinitigan ng mga kasamahan niya, lalo na si Nancy na ngayon ay naluluha habang nakatitig sa kanya. Ikaw lang ang tinuring kong kaibigan sa loob ng maraming taon, Nancy. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to. Sana masaya ka sa ginawa mo at wag usigin ng konsensya. Hindi ko alam kung anong rason mo, pero sana sa susunod, huwag mong hayaan na gamitin ka ng ibang tao. Puno ng hinanakit ng wika niya. Naglakad na siya palabas bitbit ang kanyang malaking bag. Lalampasan na sana niya si Nancy ngunit nagsalita ito. Tinakot niya ako, Mitch. Kapag hindi ko raw ginawa yun, tatanggalin niya ako sa trabaho. Lumuluhang samit ni Nancy. Napangiti siya ng mapait. May tamang rason ba talaga sa pagtatrader sa isang kaibigan? Sa tingin ko wala. Kasi kahit anong gawin mo, sobrang sakit pa rin ang ginawa mo. Nilampasan na niya ito at taas noong naglakad palayo. Nakasalubong niya ang kanyang amo na si Manolo at nagtaka nang makita ang bag na bitbit niya. Mitch, Iha, where are you going? Takang tanong nito. Naalis na po ako, Sir Manolo. Thank you po sa maraming taon ng pagiging mabait niyo sa akin at sa nanay ko. Pero kailangan ko na pong umalis dito. Hindi na po healthy para sa amin ni Angelica. Hindi rin naman niya ako titigilan hanggat hindi ako napapalayas dito. Ayoko na may madamay pang iba. At ayoko rin po na ma-stress pa kayo sa aming dalawa. Kaya ako na lang po ang aalis. Napabuntong hininga ito. Mitch, hindi mo kailangang umalis. Kakausapin ko si Angelica. Hindi na po. Matigas po talaga ang ulo niya. Hindi rin nakatulong na mainit talaga ang dugo niya sa akin dahil sa nangyari nung isang linggo. Iha, I want to apologize on behalf of my daughter. Pero kung yan ang desisyon mo, rerespetuhin ko.
If you need any help, tawagan mo lang ako, okay? Napangiti siya rito. Okay po, may sapat na ipon naman na po ako para sa sarili ko, Sir Manolo. Huwag po kayong masyadong mag-alala sa akin. Aalis na po ako. Salamat po ulit sa lahat ng kabutihan sa amin ni Nanay. Nagpumilit pa itong ipahatid siya sa driver, ngunit hindi na siya pumayag. Bago siya tuluyang umalis sa mansyon na yon, ay pinagmasdan muna niya ang mataas na gate nito. Ay, ang tagal ko ring tumira dito. Okay lang. At least, hindi ko na kailangan makisama sa buwisit na Angelica na yon. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy sa paglalakad. Habang nasa daan ay iniisip niya kung saan siya pupunta. Ano ba yan, Mitch? Lumayas-layas ka tapos hindi mo alam kung saan ka pupunta? Walang plano, basta nalang umalis. Anya sa isip. Isang oras na yata siyang palakad-lakad sa gilid ng kalsada nang biglang may bumusi ng kotse sa kanyang gilid. Napahinto siya at kunot noong tinitigan ng itim at mukhang mamahaling sasakyan. Wow, ang gara naman ng kotse na to. Teka, baka iniisip nito pick-up girl ako Wika ni Mitch. Nagulat siya nang biglang bumukas ang bintana ng driver's seat at bumungad ang mukha ni Leandro. Nakasuot ito ng business suit at sobrang fresh ng itsura. Mitch, anong ginagawa mo rito sa gilid ng kalsada? At ano yung bag na dala mo? Naglayas ka ba? Sunod-sunod nitong tanong. Hindi po ako naglayas, sir. Bumakas ang amusement sa mga mata nito. Really? I don't think so. Sa laki ng bitbit mong bag, mukhang dala mo lahat ng gamit mo. Ito po bang bag ko? Ano kasi, mga lumang damit ko ang naman ito. Ibibenta ko sa mga nagtitinda ng ukay. At this hour? Lampas 6 pa lang ng umaga. Hindi ko yata kayang paniwalaan yung sinasabi mo. Napanguso siya. Huwag ka maniwala kung ayaw mo, sir. Sige na po, diretso ka na sa pupuntahan mo at maglalakad na po ako ulit. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit hindi niya naramdaman ang pag-alis ni Leandro. Nagulat na lang siya na nasa tabi na niya ito at inagaw ang bitbit niyang bag. Wow, sobrang bigat ng bag mo Paano mo nabitbit to mula ron sa mansyon? Mapang-asar na wika nito. Sir naman, akin na yung bag ko. Bakit ka ba bumaba pa ng kotse? Sumakay ka na sa kotse ko. Ihahatid kita sa kung saan ka man pupunta. Naku sir, hindi na po. Come on, Mitch. Mukhang kanina ka pa naglalakad. Alam ko may masamang nangyari sa mansyon kaya ka nandito sa gilid ng daan habang bitbit tong mabigat na bag mo. Ayos lang ako, sir. Desisyon kong umalis. Hindi ko lang talaga kaya na tumira sa isang lugar na kasama yung impaktang Angelica na yon. Ang ganda pa naman ng pangalan. Tunog anghel, pero pang maligno naman ng ugali. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagustuhan ni Sir Logan. Huli na para pigilan ni Mitch ang sariling bibig. Nakita na kasi niya ang mapang-asar ng ngisi ni Leandro habang nakatitig sa kanya. Don't worry, the wedding is off. Hindi natuloy ang kasal ni Logan at ni Angelica. Kagabi lang yun sinabi ni Logan. Nanlaki ang mga mata ni Mitch. Talaga, sir? Buti naman at naumpog na ang kapatid niyo. Sayang si Sir Logan kapag napunta siya sa impaktang yun. Mukhang ibang gigil mo ngayon kay Angelica I guess, siya ang dahilan kung bakit ka umalis sa mansyon. Tama ka, sir. Inutusan niya si Nancy na ilagay ang necklace niya sa drawer ko. Talagang ginawa niya lahat para mapaalis ako sa mansyon. Pero inunahan ko na siya. Akala niya ha? Natawa si Leandro. Napatulala tuloy siya dahil maging ang tawa ng binata ay sadyang napakagwapo rin. Siguro kaya ginawa yun ni Angelica dahil nga hiniwalayan na siya ni Logan. At dahil doon, sayo niya naibuhos ang galit at inis niya sa nangyari. Sus, karma niya yun, sir. Mabuti nga at natauhan si Sir Logan. Sayang siya. May ibang babae na mas deserve siya. Yung babaeng sa kanya lang ang atensyon, ang mga mata, at lalong-lalo na ang pagmamahal. You think so? Paano ako? Deserve ko rin ng babaeng sa akin lang ang atensyon, ang mata at pagmamahal. Panggagaya nito. Siyempre deserve mo rin yun, Sir Leandro. Ikaw pa. Oh, akala ko si Logan lang ang nasa isip mo eh. Ayan ka na naman, sir. Inaasar mo na naman ako kay Sir Logan. Hindi ko na crush yun. Happy crush lang yun dati tapos nawala lang din. Nababaitan lang ako sa kanya. Kapag happy crush kasi, paghanga lang yun. Malayo yun sa love. Ibang klase ang love eh. Kapag in love ka sa tao, hindi basta-basta nawawala ang feelings mo. Mas intense. Naaliw na tumawang muli ang binata. Wow, what do you know about love, Mitch? Na-in-love ka na ba? Hindi pa, sir. Pero alam ko lang na gano'n ng love. Kasi yun ang nababasa ko sa mga romance novels. Really? Like what? Na kapag in love ka, titigil ang mundo mo. Wala ka ng ibang nakikita kung hindi siya lang. Tapos kahit saan ka magpunta, naiisip mo siya. Lahat ng tungkol sa kanya, gustong-gusto mo. Pangit man o maganda.
Mamahalin mo sa kanya lahat. And you haven't felt that way about anyone? Hindi pa nga, sir. Pero gusto ko ring maranasan magmahal. Tamang hintay lang ako sa lalaking magmamahal sa akin ng buo. Yung ako lang ang mamahalin niya. Nasa akin lang ang mga mata niya at atensyon niya. Gusto ko ng pagmamahal na buong buo at walang kahati. Except sa klase ng love ni Angelica ha. Nabaliw na siya. Yung love niya naging obsession na eh. Well, masarap nga naman ma-experience ang tunay na love. Tama ka riyan, sir. Kaya ako, hindi ako magiging katulad ni Angelica. Kapag pinili ko magmahal, magiging loyal at faithful ako. Hindi ko hahayaan na masaktan ng lalaking pinili kong mahalin. Kasi bakit mo pipiliin yung tao na yun pero sasaktan mo lang sa huli? Kapag ginawa mo yun, isa kang malaking tanga. You're right. Ang sarap sigurong mahalin ng isang katulad mo. Nag-init ang pisngi ni Mitch sa sinabing yun ni Leandro. Siyempre, sir. Pero siyempre, hindi mo mararanasan ang pagmamahal ko. Magkaiba tayo ng mundo eh. Kahit gaano ka kagwapo, alam kong hindi mga katulad ko ang type mo. Dapat maghanap ka ng babaeng ka-level mo. Pero wag sanang katulad ni Angelica, sir ha? Hindi pwede yun. Impacta yun eh. Dapat kung pipili ka ng babaeng magmamahal sa'yo, siguruhin mong faithful at tanggap lahat sa'yo. Saka hindi makasarili. It's amazing how you hope for that kind of love sa kabila ng mga pinagdaanan mo. Ano ka ba, sir? Hindi mo ba alam na kapag nadadapa ang isang tao, bumabangon sila para sa isang dahilan? Love. Driving force yun ng universe. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit natitiis ng maraming tao ang pagod sa trabaho nila? Kasi iniisip nila na para yun sa mga loved ones nila, sa pamilya nila mismo. In short, love ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang mga tao kahit hirap na sila. And you're hoping for that kind of love to find you? Aba, sinong hindi maghahangad nun, sir? Ang sarap kaya magmahal at mahalin. Bakit, sir? Hindi mo pa ba nararamdaman yon? Ngumiti sa kanya si Leandro at umiling. Nope, hindi pa. Baka hindi pa tamang oras. Pero katulad mo, hinihintay ko lang din ang pagdating ng love na sinasabi mo. Sure ako na ang swerte ng babaeng mamahalin mo, sir. You think so? Oo naman. Walang halong biro yon, sir. Well, I could say the same thing to you, Mitch. Thank you for saying that. I'm flattered again. Napangiti na lang siya kay Leandro. Hindi niya alam kung bakit hindi mapakali ang puso niya kanina pa. Pilit lamang niyang hindi iniintindi yon. Maya-maya ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman hinatak na siya ni Leandro papasok ng kotse. Ayaw sana niyang pumayag, ngunit lumakas palalo ang ulan kaya napilitan na siyang sumakay sa shotgun seat nito. Ano ba yan? Umulan pa kasi. Reklamo ni Mitch habang pinupunasan ang sariling muka dahil nabasa na siya ng ulan. Here, use this. Inabot sa kanya ni Leandro ang isang panyo. Tinanggap niya yon at pinunasan ng kanyang muka. So paano? Saan kita ihahatid? Tanong ni Leandro sa kanya maya-maya. Sa totoo lang, sir, hindi ko alam eh. Naglayas ako pero wala pa akong plano kung saan ako pupunta. May alam ka man trabaho, sir? Yung may tirahan na sana. Willing ako magstay in. Wala naman akong ibang mapupuntahan eh. Well, kulang kami ng hardinera sa mansyon. Napangiti si Mitch at nabuhayan ng pag-asa. Ako na yun, sir. Pwede ako. Sige, you're hard. Kaagad nitong wika at nag-umpisa ng magmaneho ng kotse. Hard ka agad, sir? Ayaw mo ba? Hindi naman. Kaya lang akala ko magdadalawang isip ka man lang na kunin ako. Bakit naman ako magdadalawang isip? Dati ka ng hardinera sa mansyon ng mga inares. Napangiti si Mitch. Thank you, sir ah. Para kang hulog ng langit sa akin. Huwag ka mag-alala, magiging masipag akong hardinera. Aalagaan ko lahat ng halaman niyo sa mansyon. Didiligan ko palagi. Pagagandahin ko ang garden mo. Naaral ko na nga rin ng landscaping sa tagal kong hardinera kina Angelica. Sige, aasahan ko yan. Napangiting muli si Mitch. Ngunit maya-maya lamang ay nangibabaw ang tunog ng kanyang tiyan. Mukhang nagugutom ka na, Mitch. Kumain muna tayo. Ha? Hindi na, sir. Nakakahiya naman sa'yo. Naabala na nga kita. Ako na magiging amo mo ngayon. Ako na masusunod, okay? Napanguso siya rito. Oo nga no, ikaw na ang amo ko. Sige na nga, gutom na rin ako, sir. Paano, hindi pa ako nag-aalmusal kanina pero inaway na ako ng impaktang Angelica na yon. Forget about her. Hindi mo na siya makikita at makakasama. Sa mansyon namin, walang Angelica na ugaling impakta. Si Sir Logan, dun pa rin ba umuwi sa mansyon niyo, sir? Bahagyang nabura ang ngiti ni Leandro sa tanong niyang yon. Yes, dun pa rin siya umuwi. Kami lang ang nakatira dun kasama ang 3 maids at 3 hardinero. Yung 2 guards naman namin stay out. Okay. Nga pala, sir. Sabi mo kanina nakipaghiwalay si Sir Logan kay Angelica kaya hindi natuloy ang kasal.
Paano nangyari yun? Akala ko patay na patay si Sir Logan sa babaeng yun. Patay na patay nga siya, pero hindi naman siya ganun katanga. Matagal na pala niyang alam na ginagamit lang siya ni Angelica para mapalapit sa akin. Hindi lang niya sinabi kasi ayaw niyang mawala sa kanya si Angelica. Pero hindi na siguro niya natiis, lalo na nung nangyari yung gabi ng dinner party. Nakita niya kasi kung gaano kadesperada sa akin si Angelica. Kumbaga, nagsawa na siyang magpakatanga sa babaeng yun. Nagising na siya. At hindi siya nagalit sa'yo, sir? Hindi mababaw ang pagiging magkapatid namin, Mitch. Para lang maapektuhan yun ng isang walang kwentang babae. Kung mag-aaway man kami dahil sa isang babae, dapat yung worth it. Hindi katulad ng Angelica na yun. Wow, nakakaingit naman ang relasyon yung magkapatid. Maya-maya nakita ni Mitch ang natumigil sila sa isang restaurant. Kumain sila roon at nalula si Mitch sa laki ng bill na binayaran ni Leandro pagkatapos nilang kumain. Grabe yung bill, sir. Pangkalahating sahod ko na yata yun ah. Wika ni Mitch habang palabas na sila ng restaurant. Hindi naman, nanibago ka lang sa presyo ng mga pagkain sa restaurant. Natatawang ani Leandro. Sa bagay, sobrang sarap naman kasi ng mga in-order mo, sir. Busog na busog ako. At dahil sa sobrang kabusugan ay nakatulog si Mitch sa kotse habang binabaybay na nila muli ang daan. Makalipas ang 15 minuto ay nakarating na sila sa mansyon. Napangiti ng malaki si Leandro habang nakatitig sa magandang mukha ni Michelle habang natutulog ito. What a sleepyhead. Inangat niya ang kanyang kamay upang hawakan ng pisngi ng dalaga, ngunit kumislot ito at nagising. Sir, nandito na ba tayo? Yes, mukhang napasarap ang tulog mo ah. Kaya nga po, naglaway ba ako, sir? Sasagot sana siya, ngunit nakita niya ang paglapit ni Logan sa kotse at kumatok sa bintana. Napabuntong hininga siya at binuksan yun. Aren't you going out there? Kanina ko pa hinihintay na bumaba ka, kuya. Iritadong tanong sa kanya ni Logan. Ngunit natigilan ito nang makita ang katabi niyang si Mitch. Otomatiko itong napangiti at kumaway pa sa dalaga. Kumaway naman pabalik si Mitch. Hey Mitch, I didn't know you're with my brother. What's going on? Tanong dito ni Logan. Napairap si Leandro at siya ang sumagot. Lumayas na siya sa mansyon ng ex-fiancé mo. Dito na siya magtatrabaho. As what? Hardinera, huwag ka ng maraming tanong, Logan. Tuyungan mo siyang ihatid sa magiging kwarto niya. Hindi sa maid's quarter ha, sa guest room, katabi mismo ng library ko, okay? Napangisi sa kanyang kapatid at sinenyasan siya na bumaba ng sasakyan. Bumaba na rin ang kotse si Mitch at abala sa pagtingin sa malaking mansyon na nasa harap nito. Ano ba yun? Iritadong tanong ni Leandro sa kapatid. Hinila pa siya nito palayo upang hindi marinig ni Mitch ang pag-uusapan nila. Really, kuya? Kakasabi mo lang nung isang buwan na magbabawas ka ng hardinero natin. Tapos ngayon nagdagdag ka. Anong problema ron? It's Mitch. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kilala mo naman siya at kilala ko siya. So what's the problem? Wala naman akong problema sa kanya, kuya. Pero seryoso ka ba? Nangangamoy special treatment ka kay Mitch ah. Talaga lang? Sa guest room mo siya patutulugin? Ni ayaw mong patulugan sa kahit na sino yung guest room natin. Napabuntong hininga si Leandro at hindi makasagot. Nakita na lang niya ang mapang-asar ng ngisi ng kapatid. I know that kind of look, Logan. Don't start. Banta niya rito. Do you like her? I mean, si Mitch? Napakibit balikat si Leandro at bahagyang napangiti. Well, she's pretty. Mabait din at palangiti. Palagi ring positive sa buhay. Magaan siyang kasama. Mas lumaki ang ngisi ni Logan sa kanya. So, pwede ko ba siyang ligawan, kuya? Nandilim ang mukha ni Leandro at kaagad niyang sinikmuraan ito sa mahinang puwersa. Fuck off, Logan. She's off limits. Ouch! Nagbibiro lang ako, kuya. Kakabreak lang namin ni Angelica kagabi. Maganda si Mitch pero sa inaasal mo ngayon, wala na akong balak na ligawan siya in the near future. Damn, you're obvious, kuya. Shut the fuck up, okay? Stop teasing me. Well, hindi kita masisisi kung bakit mo nagustuhan si Mitch. She looks smart too. Masipag din. She's a bright person. Kaya lang, balita ko, ako ang crush niya, kuya. Napatiimbagang si Leandro at akmang sasakali ng kapatid, ngunit umatras ito at natatawang inangat ang kamay upang pigilan siya. Dati, kuya, okay? Dati akong crush niya. Hindi pa ako tapos magsalita eh. Nahalata ko lang dati na crush niya ako pero ngayon, ang alam ko, hindi na. Masyado ka namang pikon, kuya. Sige lang, asarin mo pa ako. Distract yourself habang nandito ako dahil mamaya kapag mag-isa ka na sa kwarto mo, iiyak ka na naman dahil namimiss mo si Angelica. Si Angelica na akong gusto at hindi ikaw. Madrama itong napahawak sa sariling dibdib. Aray ko naman, kuya. Foul yun ah.
Pero bakit nga ba ganun? Yung mga babaeng gusto natin, di ba ang gusto? Baliktad ang nangyayari. Si Angelica, ikaw ang gusto. Tapos si Mitch, ako ang crush. Dati. Whatever. Hindi ka papasok ngayon sa office, di ba? Now, turuan mo si Mitch na pasikot-sikot dito sa mansyon. Kailangan ko pumunta sa office. Turuan ha. Huwag mong lalandiin, masasakal kita. Can I do both? Marahas na napabuntong hininga si Leandro ngunit tinawanan lamang siya ng kapatid. Alright. Tuturuan ko na si Mitch, kuya. Naglakad na ito patungo sa dalaga na ngayon ay nakatulala pa rin sa kanilang mansyon. Muli niyang tinawag si Logan upang bigyan ng nagbabantang tingin. No hanky-panky, okay? Mariing banta niya sa kapatid. Yes, boss. Napatingin sa kanya si Mitch at kumaway. Ngumiti naman siya pabalik dito bago siya muling sumakay sa kotse at pinaandar na yon. Dahil batid niyang nasa mansyon na nila si Mitch ay tila nais ni Leandro na bumilis ang oras habang nasa opisina siya. Kaya naman, dumiretso uwi na kaagad siya nang matapos ang kanyang trabaho sa opisina. Good evening, Sir Leandro. Nakangiting bati sa kanya ng isang kasambahay pagdating sa mansyon. Good evening. Pakidala to sa library. Inabot niya rito ang bitbit niyang briefcase. Sige po, sir. Si Logan, nasan? Nasa living room po kasama yung bagong hardinera. Si Mitch po. Sige po, Sir Leandro. Umalis na ang kasambahay sa harap niya. Kaya naman ay kaagad siyang nagtungo sa living room at naabutan doon si Mitch at Logan na tila may importanteng pinag-uusapan. Nakaka-istorbo ba ako? Untang ni Leandro sa dalawa. Sabay naman na napalingon sa kanya ang mga ito. Tumayo kaagad si Mitch at sinalubong siya. Sir Leandro, kanina pa kita hinihintay. Nakangiting wika ng dalaga. Really? Hindi halata. You were busy talking to my brother. Mukhang seryosong pinag-uusapan nyo. 5 minutes pa lang naman kami nag-uusap, sir. May kaunting advice lang ako kay Sir Logan. Ngayon nga lang kami nakapag-usap eh. Naging abala kasi ako kanina sa paglilinis ng garden nyo. Mas malawak ang garden nyo kaysa sa dati kong pinagtatrabahuhan, pero hindi ako nahirapan. May isa akong katulong kanina eh. Thank you nga pala, sir, kasi sa guest room mo ako gustong patulugin. Ayoko nga sana pumayag kasi nakakahiya dahil hindi naman ako bisita rito. Kaya lang pinilit ako ni Sir Logan. Yun daw kasi ang bilin mo sa kanya. Kaya ayun, thank you sa pagiging mabait mo sa akin, sir ah. Napangiti si Leandro sa dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman dahil lamang sa nakikitang matamis ng ngiti nito. No problem, Mitch. Pambawi ko na rin sa'yo yun kasi nadamay ka sa galit ni Angelica. Hindi ka naman mapipilitan ng umalis dun kung hindi nangyari yung nangyari sa dinner party. Okay na yun, sir. Mas maganda nga na nakaalis na ako ron. Mas maganda rito. Mas mababait pa ang mga kasama ko. Pero aaminin ko, mamimiss ko si Manang Norma saka si Sir Manolo. Mabait sila sa akin eh. Pero kailangan ko na talaga ng bagong environment. At feeling ko mas okay ako rito. Tapos, alam mo ba kanina, sir? Tumulong ako sa pagluto. Pinayagan ako ng mayordoma na makialam sa kusina. Si Manang Loring, nagluto ako ng sweet and sour chicken. And it's delicious, Mitch. Ang sarap mo nga magluto eh. Pwede ka nang mag-asawa. Singit ni Logan. Nakaupo pa rin ito sa sala at kumakain ng popcorn. Napairap tuloy si Leandro sa kapatid. You know that eavesdropping is rude, Logan. Inis na wika ni Leandro. Kasalanan ko bang naririnig ko kayo mag-usap, kuya? Umakyat ka na nga sa taas. Maaga pa, kuya. Ayoko mag-isa sa kwarto. Baka mamaya umiyak na naman ako dahil namimiss ko si Angelica. Natatawa namang sumingit si Mitch. Kaya nga, sir, hayaan mo muna si Sir Logan. Kanina nga, inaya niya akong uminom pero sinabi ko sa kanya na hindi ako umiinom ng alak. At talagang inaya mo pa si Mitch na uminom ng alak, Logan? Sinubukan ko lang naman, kuya, kung papayag siya. Wala naman akong ibang maaya. Out of town yung dalawang kaibigan ko. Ayoko rin magpunta sa bar dahil tama si Mitch. Lalandiin lang ako ng mga babae ron na kaugali ni Angelica. Gagamitin lang naman ako ng mga yun dahil pogi at mayaman ako. Heist, hindi ko alam na ganito kahirap maging pogi at mayaman. Nakakaasar talaga. Tumawa si Mitch sa sinabi ni Logan. Tiningnan niya tuloy ng masama ang dalaga hanggang sa mapansin nito ang matalim niyang tingin. Bakit sir? Bawal ba tumawa? Tuwang-tuwa ka sa crush mo. Humalakhak naman si Logan at halatang narinig ang sinabi niya. Uy, si kuya, nagseselos. Akyat na nga ako, baka mamaya bumula na lang bigla ang bibig ko. Tingin mo pa lang kuya, parang sinusumpa mo na ako eh. Magsasalita sana si Leandro, ngunit nagmamadali nang umakyat si Logan upang makatakas. Maya-maya ay narinig niya ang pagtawa ni Mitch. What's funny? Natatawa lang ako sa inyo ng kapatid mo, sir. Ang hilig niyang asarin ka tapos ikaw tong pikon palagi. Coping mechanism niya ang pagiging makulit.
Pustahan tayo, iiyak na yun sa kwarto niya. Nakakaawa rin siya, no, sir? Napabuntong hininga si Leandro. Kaya niya yun. Malakas din yun at alam ko malalampasan niya tong breakup niya kay Angelica. At ikaw naman, huwag mong kinukonsinti si Logan na asarin ako. Ikaw naman kasi, sir, masyado kang pikon. Hindi naman totoo nga nagsiselos ka sa amin, di ba? Huwag mo nang patulan yun. Nangiinis lang yun sa'yo. Pinakatitigan niya ito. Napansin naman ng dalaga ang kakaibang titig niya kaya napakurap-kurap ito at kabadong tumawa. Grabe ka naman makatitig, sir. Ang intense. Tell me honestly, Mitch. Do you still have a crush on my brother? Paulit-ulit, sir. Wala na nga. Masaya lang ako ngayon kasi kahit amo ko kayo, parang kaibigan ko na rin kayo. Nakakatawa nga kasi nakinig si Sir Logan kanina sa advice ko na wag nang pumunta ng bar para lang makalimutan si Angelica. Pinigilan ni Leandro ang mapangiti sa sagot nito. Mas mabuti nang malinaw sa kanya na wala na itong paghanga sa kapatid niyang si Logan. Okay, yun lang naman ang gusto kong marinig eh. So kumain ka na ba, Michelle? Tapos na ako, sir. Kumain ka na rin. Masarap yung luto ko. Mukhang aagawan mo pa ng trabaho yung cook namin ah. Napanguso ito habang natatawa. Okay lang naman sa kanila yun. Saka ngayon lang to kasi gusto ko lang mag-effort sa'yo, sir. Bilang pa-thank you ko na rin sa pagtulong mo sa akin. Hindi lahat may kakilala na gaya mong mabait. Napangiti siya rito. Alright, tama na ang pagpapasalamat, Mitch. Okay na. Basta, pagbutihan mo lang dito at ako na bahala sa'yo. Napangiti na lang din sa kanya si Mitch. Maya-maya ay pinaghain na siya nito ng pagkain sa dining table. Sarap na sarap siya sa luto nito. Kaya naman ay mas lalong umusbong ang paghanga niya sa dalaga. Lumipas ang mga araw, linggo at umabot na rin ng 2 buwan ay naging mas malapit silang dalawa ni Michelle. Umabot sa puntong palagi silang sabay kong kumain sa gabi dahil hinihintay pa siya nitong makauwi galing sa opisina. Bakit parang nakasimangot ka yata ngayon, Mitch? Punan ni Leandro habang sabay silang kumakain sa dining table. Kasi naman, sir, kanina nagparinig yung isang maid mo, si Marie. Sip-sip daw ako sa'yo, kaya lagi mo akong kasabay sa pagkain. Tapos sa guest room pa ako natutulog habang sila sa quarters lang. Baka nga raw may relasyon na tayong dalawa. Nagsalubong ang mga kilay ni Leandro. What? Sinabi niya yun sa'yo? I must fire her. Hindi ka niya dapat pinaparinggan ng ganun. Nako, wag mo na siyang tanggalin, sir. Ayos lang ako. Medyo nainis lang ako kasi pinag-iisipan nila ako ng ganun. Akala ko pa naman nung una mabait sila sa akin. May tinatago na palang sama ng loob. Don't mind her. I've made it clear to them that you're my friend bago ka naging hardinera dito. Hindi na dapat sila nabibigla na ibang-iba ang trato ko sa'yo. You're special to me. Hindi na para mabawi ni Leandro ang nasabi. Kitang-kita niya kasi ang gulat na reaksyon ni Mitch sa huling binitiwan niyang salita. Special, sir? Ibinaba ni Leandro ang hawak na kutsara at tinidor at saka bumuntong hininga. Yes, you're special to me. Don't act like you're still surprised, Mitch. Imposibleng hindi mo naramdaman yun sa loob ng 2 buwan. Mariin itong napalunok at nabitiwan na rin ng kutsara at tinidor. Paanong special, sir? Mahalaga. A person I care about. Napakurap-kurap ito sa kanyang sinabi. Mitch, don't overthink, okay? Kung ano man ang trato ko sa'yo ngayon, hindi magbabago yun. Maliban sa kapatid ko, sa'yo lang ako ganito. Akala ko naman, alam mo na yan. Hindi naman kasi ako manghuhula, sir. I know. But anyway, you have to refrain from calling me sir. Just call me by my name from now on. Noon ko pa gustong sabihin sa'yo yan. Pero sir, sanay ako na ganun ang tawag ko sa'yo. Saka amo kita kaya dapat sir talaga ang tawag ko sa'yo. Exactly. I'm your boss and I want you to stop calling me sir. Understood? Napasimangot ito at napatulala na lang sa pagkain na nasa plato. What are you doing? Finish your food. Nabusog ako bigla, sir. Ay, Leandro. Napangiti siya ng malawak. Great. Ang sarap pakinggan ng pangalan ko kapag galing sa'yo. Hindi nakasagot si Mitch. Maya-maya lang ay nakita niya si Logan na dali-daling bumababa ng hagdan at lumapit sa kanila habang hawak ang isang cellphone. Kuya, you have to read the news about Angelica. Hingal nitong tanong sa kanya. No, I don't care about her. Bakit? Ano bang meron? She said she's pregnant at ikaw ang tinuturong ama. Muntik nang mabulunan si Leandro sa narinig. Napakunot ang noo niya at nagkatinginan pa sila ni Mitch bago muling bumalik kay Logan. What the fuck, Logan? Anong ako ang ama? I didn't even touch that woman. Baka ikaw ang ama. No way, kuya. Bakit naman ako? Yes, we kissed a lot of times pero never may nangyari sa amin. Ewan ko lang sa inyo. Seriously, bro.
I don't know what's gotten into her mind to assume that I'm the one who got her pregnant. It's been 2 months mula nung huli ko siyang nakita. Saka, ayaw ko nga dumikit sa kanya kasi nga malisyosa siya. Talaga ba, kuya? Sigurado ka na hindi ka sumali si kay Angelica? I mean, I don't care about her anymore. I'm just making sure na hindi talaga ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya. She posted an ultrasound result on her IG account. 2 months na ang baby sa loob ng tiyan niya, and then she mentioned your name. Napatayo si Leandro at paulit-ulit na napamura. I will kill that woman for dragging me into her mess. What are you gonna do, kuya? You're going to hurt her? If you hurt her, then her company will suffer even more. Makakaapekto to sa kumpanya natin, kuya. At sa image mo bilang CEO ng Salvatero Corporation. I won't let her ruin me, Logan. Pupuntahan ko siya bukas, and I'll make her pay for trying to take me down with her. Marahas na napabuntong hininga si Logan at napahilot sa sentido. Can't you see, kuya? Yun ang gusto mangyari ni Angelica. Yung puntahan mo siya at kausapin na bawiin ang statement niyang puro kasinungalingan. She's manipulating the situation kasi alam niyang sikat siyang endorser ng kumpanya natin. Hindi rin nakatulong na na-engage kami dati at muntik nang ikasal. The issue will pile up and our company will suffer from it. We can't let that happen. I know exactly what I'm going to do, Logan. I can't let her manipulate me. Us. I will get her obsession to me out of her fucking system. But don't you enjoy it, kuya? Nagsalubong ang mga kilay ni Leandro sa tanong na yun ng kapatid. What the fuck did you just say? Her obsession with you. Hindi ka ba natutuwa na kaya magpakababa ni Angelica ng ganun para lang makuha ang atensyon mo? Pakiramdam ni Leandro ay umakyat lahat ng dugo niya sa kanyang ulo. Kaya naman hindi niya napigilang hawakan sa kwelyo ang kapatid. Do you fucking think that I'm enjoying this, Logan? Kaagad namang pumagitna sa kanilang dalawa si Mitch. Sir Logan, Leandro, huwag kayong mag-away. Ano ba kayong dalawa? Akala ko ba matibay ang pagiging magkapatid nyo? Bakit kayo nagpapa-apekto sa impaktang Angelica na yon? Gusto niya kayong sirain. At ikaw naman, Sir Logan, alam mo naman na walang pakialam si Sir Leandro sa babaeng yun, di ba? Bakit kailangan mo siyang pag-isipan na gusto niya itong nangyayari? Natawan ng sarkastiko si Leandro. Tinatanong mo pa talaga yan kay Logan, Mitch? Obviously, this lovely brother of mine still has his insecurity just because the woman he loved is still obsessed with me. Shut up, kuya. Tama na sabi. Ano ba kayo? Kapag hindi kayo tumigil, maghuhubad ako sa harap nyo. Ano? Natigilan si Leandro sa sinabi ng dalaga. Maging si Logan ay napangiwi sa narinig at salubong ang mga kilay na nagsalita. Mitch, you're my friend. Pero kapag ginawa mo yon, you're gross. Gross na kung gross. Gagawin ko talaga yun para lang tumigil kayo sa pag-aaway. Maghuhubad talaga ako. What the heck, Mitch? Are you serious? Inis na tanong ni Leandro. Oh, di ba effective? Di natigil kayo. Tama ng away ha. Sir Logan, humingi ka na ng sorry kay Sir Leandro. Mali yung inasal mo eh. Ikaw naman, Sir Leandro. I said don't call me sir. Basta. Humingi ka rin ng sorry kay Sir Logan dahil sa sinabi mo sa kanya na insecure siya sa'yo. Dapat alam mo rin na masakit yung nangyari sa kanya, kaya lang niya nasabi yun sa'yo. Sige na, mag-sorry na kayo sa isa't isa. Marahas na napabuntong hininga si Leandro. Hindi niya alam kung bakit handa siyang sundin ang utos ni Mitch gayong siya ang boss nito. Fine. I'm sorry, Logan. Sa mga sinabi ko, ayoko lang natratuhin mo ako na parang kalaban dahil lang sa babaeng desperada na yun. Hindi ako sira para magustuhan siya. Napakamot naman sa ulo si Logan habang nakayuko. I'm sorry too, kuya. I'm just frustrated about the reputation of our company. I'm not insecure, okay? Oo na. Sige na, bumalik ka na sa taas. Mag-uusap pa kami ni Mitch. Tumango ito at bahagya pa siyang tinapik sa balikat. Ginantihan niya ito ng mahinang suntok sa balikat. Bago ito tuluyang umakyat sa taas, ay ginulupan nito ang buhok ni Mitch. Cute mo. Natatawa pang sambit ni Logan kay Mitch bago tuluyang umalis. Maya-maya ay nakahalukip-kip na tinitigan siya ni Mitch. Matalim ang tingin ng dalaga kaya naman lumapit siya rito ng bahagya. Ikaw naman, Mitch. Anong problema mo? Tinitingnan ko lang kung totoong hindi mo nabuntis si Angelica, sir. Napasinghan si Leandro at natawa ng sarkastiko. Pati ba naman ikaw? Iisipin mong nabuntis ko yung babaeng yun? Baka lang naman. Malay ko ba kung patago kayong nakikita? Do you really think that I can do that? Hindi. So bakit ganyan ka makatanong sa akin? Nag-overthink lang siguro ako. Hayaan mo na. Aalis na sana ito sa harap niya pero hinawakan niya ito sa braso at pinaharap muli sa kanya. Let's talk. Tell me what's bothering you. Yun nga, tungkol kay Angelica.
Nag-overthink ka na baka totoo na nabuntis ko siya? Pero naniniwala kang hindi ko gagawin yun? Oo. You're overthinking now because you have feelings for me. Namilog ang mga mata nito at bahagyang napaatras. Hindi anong feelings? Ide-deny mo ba talaga, Mitch? Then look into my eyes. Sabihin mo ng diretso sa mga mata ko mismo na wala kang feeling sa akin. Come on. Hinawakan niya ang baba nito upang iangat ang tingin nito sa kanya. Doon, nakita niya ang kakaibang kaba sa mga mata nito. Do you have feelings for me, Mitch? Tanong niya rito. Kabado ang kanyang dibdib sa isasagot nito, ngunit umaasa siyang sasagot ito ng oo. Dahil ramdam niya sa loob ng 2 buwan na may laman ang kanilang tinginan at hindi lamang nila yun maamin sa isa't isa. Gusto kita. Pag-amin ni Mitch na labis na ikinatuwa ng kanyang puso. I like you too, Mitch. And I know I like you more than you like me. Nangilid ang mga luha nito sa sinabi niya. Bakit ako, Leandro? Sa dami ng babae riyan na masigit sa akin, bakit ako pa? I have so many reasons why I like you, Mitch. Pero isa lang ang sigurado ako. My feelings for you is real, and it's getting deeper and deeper every day. Just trust me, okay? Aayusin ko lang tong gulo na ginawa ni Angelica, and then I'm going to focus on you. Hindi sumagot ang dalaga at nanatili lamang na nakatitig sa kanya habang may mga ngiti sa labi. Come here. Hinatak niya ito sa bewang at niyakap. Napangiti siya dahil sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang mainit at malambot nitong katawan. This is heaven. Nakangiting wika ni Leandro. Baka may makakita sa atin, Leandro. Kumalas siya rito at tinitigan ito sa mga mata. Do you think I care? Bukas na bukas ipapaalam ko sa lahat na ikaw ang babaeng gusto ko. Agad-agad? Yes, why not? Dapat lang nilang malaman na binabakuran na kita. Para naman hindi ka nalandiin ng kahit na sino rito. Kahit panilogan. At para rin hindi ka napag-isipan ng mga kasama mo sa trabaho. Napairap ito habang natatawa. Magkaibigan lang kami ni Sir Logan. Wala kang dapat ikaselos. Dati mong crush yun kaya natatakot akong bumalik yung pagka-crush mo sa kanya. Hindi na babalik yun kasi sa iyo na ako nakafocus. Ikaw lang ang nakikita ng mga mata ko, Leandro. Dahil sa sinabi ni Mitch ay napangiti ng malawak si Leandro. Hinawakan niya ang magkabila nitong pisngi at masuyong hinalikan ang noon nito. We'll take things slowly, Mitch. We have all the time in the world. Basta tatandaan mo palagi, ikaw lang ang babaeng gusto ko. Wala nang iba. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ni Angelica, tandaan mo na sa akin ka lang maniniwala, okay? Napangiti ito at saka tumango. Naniniwala ako sa iyo, Leandro. Unang araw pa lang nung sumama ako rito sa mansyon mo, nagtiwala na ako sa iyo. At patuloy ako magtitiwala sa iyo. Thank you for saying that. I appreciate it. Masuyo niyang hinawakan ng mga kamay nito at dinala sa kanyang mga labi. Sa pagkakataon na yon ay siguradong sigurado na siya na ipaglalaban niya ang kanyang nararamdaman para kay Mitch. Samantala, kinabukasan ay nagising si Mitch at nalaman mula kay Logan na maagang umalis si Leandro upang kausapin si Angelica. Hindi tuloy siya nakapagtrabaho ng maayos sa sobrang pag-aalala. Huwag ka masyadong mag-alala kay Kuya Leandro, Mitch. He can handle it. Kaya nga siya naging CEO ng kumpanya namin dahil mabilis siya mag-isip ng solusyon sa mga problema. Hindi siya nagpapatalo. Nakangiting wika sa kanya ni Logan bago ito umalis noong umagang yon. Pupunta pa kasi ito sa isang kliyente na nais mag-invest sa kumpanya ng magkapatid. Napatuloy siya sa kanyang trabaho sa garden. Ngunit maya-maya lamang ay may narinig siyang kaguluhan sa loob ng mansyon. Dali-dali siyang pumasok at nadatnan ang nagwawalang si Angelica habang pigil-pigil ito ng 2 guards. Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya kay Angelica na siyang nagpatigil dito. Nasaan si Leandro? Wala siya rito, Angelica. Pinuntahan ka niya. Hindi mo ba siya nakausap? Yes, pinuntahan niya ako kanina sa mansyon. He threatened me na kapag hindi ko binawi ang post ko na siya ang ama ng pinagbubuntis ko, sisirain niya ang buhay ko. Well, hindi ako natatakot sa kanya. Seryoso ka ba sa ginawa mo, Angelica? Anong makukuha mo dito? Gusto mong siraan si Leandro? Para saan? Dahil sinaktan niya ako. Gusto ko lang naman mahalin niya ako. Sinubukan kong kalimutan siya pero hindi ko magawa. I already know that I can't have him. Pero ayoko maging masaya siya kaya ginusto ko siyang siraan. At hindi niya ako mapipigilan na ikalat sa maraming tao na binuntis niya ako. Binuntis? Tingin mo may maniniwala sa iyo na pinatulan ka ni Leandro? Pagkatapos mong saktan at gamitin ng kapatid niya? Ang kapal naman yata ng mukha mo, Angelica. Wow! Kung makapagsalita ka parang kilalang kilala mo na si Leandro.
Hindi na ako nagtataka kung bakit ka nandito. Ano, nagpaawa ka kay Leandro kaya ka nandito ngayon? O maasa ka na magugustahan ka niya? Ako nga mismo hindi niya magawang magustuhan eh. Ikaw pa kaya? Sa status pa lang ng buhay ko, walang-wala ka na sa kalingkingan ko. Well, sorry to burst your bubble, Angelica. Biglang singit ni Leandro na kapapasok lamang ng mansyon habang nakapamulsa. Pero yung babaeng sinasabi mong walang-wala sa kalingkingan mo, ay ang babaeng gusto kong pakasalan balang araw. And that makes her better than you. Nagustuhan ko siya kasi sobrang layo niya sa'yo. Pinanood ni Mitch ang mabagal na paglalakad ni Leandro patungo sa kanya. Nakangiti ito sa kanya hanggang sa huminto ito sa harap niya at tiningnan ang galit na si Angelica. You still have guts to come here after I threatened you, ha? Wala ka ba talagang takot sa kaya kong gawin sa'yo, Angelica? Damn you, Leandro! Tingin mo hindi maaapektuhan ng kumpanya mo kapag sinabi kong binuntis mo ako at ayaw mo kong panagutan? Na binuntis mo ang dating fiancé ng kapatid mong si Logan? Go ahead at ipamukha mo sa akin na never mo ko magugustuhan. But that company of yours, I will make sure that it will go down with you. Imbes na mainis ay nakita ni Mitch ang pagngisi ni Leandro. I'm sorry but it won't happen, Angelica. Kaya hindi ka agad ako dumiretso dito pagkatapos kitang kausapin kanina ay naghanap ako ng ebidensya na hindi ka buntis. And luckily, napaamin ko yung isang staff mo sa foundation na sa kanya galing ang ultrasound result na pinost mo sa IG. That means that you're doomed, Angelica. Your mission has failed. Bumakas ang matinding panlulumo sa mukha ni Angelica. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Leandro. Alam kong sinabi ko sa'yo na sisirain ko ang buhay mo dahil sa pagsubok mong pabagsakin ako, Angelica. Pero hindi ko gagawin. Naisip ko na may mas magagandang bagay pa akong kailangang pagtuunan ng pansin kaysa sa'yo. Hindi ko na kailangang sirain ang buhay mo dahil ikaw na rin mismo ang gumawa nun para sa sarili mo. You ruined your life because you got rejected by me. Sanay ka kasi na nakukuha mo lahat ng gusto mo. Pero hindi palaging ganun ang nangyayari. You couldn't handle my rejection so you tried to ruin me for revenge. Napayuko na lang si Angelica at tahimik na lumuha. I'm expecting you na bawiin ang lahat ng sinabi mo na paninira tungkol sa akin bukas na bukas, Angelica. Kapag hindi mo ginawa, then I'll see you in court. I'll sue you at sisiguraduhin kong makukulong ka sa pagsubok mong sirain ako. At baka nakakalimutan mo, may atraso ka pa rin kay Michelle. Pinainan mo siya at pinagbintangan ng mali. Gusto mo bang isama ko rin yung sa ikakaso ko sa'yo para hindi ka na makalabas ng kulungan? Napabuntong hininga si Mitch na kanina pa pinapanood ang nangyayari. Hinawakan niya ang kamay ni Leandro upang iparating dito ang kanyang suporta. Lumingon naman ito sa kanya at ngumiti. It's gonna be okay, Mitch. Nakangiting bulong nito. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay umuwing luhaan si Angelica. Kinagabihan ay inanunsyo rin ito sa social media accounts nito ang sarili nitong pagkakamali. Humingi rin ito ng tawad kay Leandro. Maging ang ama ni Angelica na si Manolo ay personal na pumunta sa mansyon ni Leandro upang humingi ng tawad sa ginawa ng anak nito. Pagkatapos niyon ay wala na silang naging balita kay Angelica dahil nag-deactivate na ito ng mga social media accounts nito. Inalis na rin ito bilang endorser ng kumpanya ni Leandro. Isang araw, tinipon ni Leandro ang mga tauhan nito sa mansyon. Listen up all of you. Maotoridad na wika ni Leandro. Nakahilera sa kanilang harap ang mga maids, cook, hardinero at maging ang mga guards ng mansyon. Gusto ko lang linawin sa inyo lahat na si Mitch ay isang espesyal na tao para sa akin. No one should dare to touch her. Hinihiling ko na tigilan niyo ang pagpaparinig sa kanya ng kung ano-ano. Dahil kapag may narinig pa akong masama tungkol sa kanya, hindi ako tatahimik lang. I'm expecting all of you to respect her as much as you respect me from now on. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay-sabay na sumagot ang mga ito. Tahimik naman sa gilid si Marie, ang maid na nagparinig kay Mitch noong isang araw. Simula nga ng araw na yon ay iniwasan na siya ni Marie at hindi na siya pinaringgan pang muli. Nagpatuloy naman ang magandang samahan nila ni Leandro sa mga sumunod pang buwan. Dinala siya ni Leandro sa Baguio dahil may rest house ito roon. Ang saya-saya pala mag-strawberry picking dito sa Baguio. Munti ko nang mapuno yung basket kanina. Tingnan mo oh, nakapili ako ng malalaki at magagandang strawberries. Tuwang-tuwang wika ni Mitch habang naglalakad na sila paalis sa strawberry farm. Bit-bit niya ang isang supot ng mga strawberry na siya mismo ang pumili at pumitas sa farm. Bakit kasi hindi mo pinuno yung basket? May pambayad naman ako. Natatawang tugon ni Leandro habang hawak ang kanyang kamay. Siyempre ayokong abusuhin ka. Ang mahal kaya ng kilo ng strawberry kapag freshly picked. Don't worry about that. Pwede kong bilhin ang buong farm na to eh. Ang importante lang sa akin ay mapasaya ka, Mitch. Alam mo naman yun, di ba?
Tumigil si Mitch sa paglalakad at ganoon din si Leandro. Ngumiti siya rito ng matamis. Salamat sa lahat, Leandro. Mula sa umpisa kung paano tayo nagkakilala, hanggang ngayon na pinapatuloy mo pa rin ang pagpapakita at pagpaparamdam sa akin na mahalaga ako sa'yo. You deserve it, Mitch. Sabi ko naman sa'yo, ikaw lang ang gusto ko. Ngumiti siyang muli at may biglang naalala. Nga pala, tungkol sa sinabi mo sa akin last week na mag-aaral ulit ako ng college, pwede pa naman akong pumayag, di ba? Of course. Naghihintay lang naman ako na pumayag ka eh. Alam ko naman na gusto mong makapag-aral ulit sa college. Oo, kaya nga lang, nag-alangan pa ako na pumayag last week kasi nahihiya ako sa'yo. Pero naisip ko na mas lalo akong makakaramdam ng hiya kapag hindi ako pumayag na mag-aral ulit. Kasi kapag nakapagtapos ako ng college, magkakaroon ako ng mas magandang trabaho. Gustong-gusto ko rin kasi na magturo sa mga bata. Bachelor in Elementary Education ang gusto kong kunin. Mahilig kasi ako sa mga bata. Mahaba rin ang pasensya ko. And you have a maternal instinct. Nakangiting dugtong ni Leandro sa sinasabi niya. Ikaw ang taga-awat sa amin ni Logan tuwing nag-aaway kami. And for some reason, pareho mo kaming napapatiklop. Inaalagaan mo rin kami. Pero syempre, iba pa rin ang pag-aalaga mo sa akin. Magtatampo ako kapag pati si Logan ay itrato mo katulad sa akin. Pabiro niya itong inirapan. Kaibigan ko lang si Logan, pero ikaw, mahal kita. Natigilan ito sa sinabi niya at napakurap-kurap. Anong sabi mo? Hindi ko narinig eh. May dumaan na lang ako sa tenga ko. Pakiulit please. Natawa siya bago muling nagsalita. Ang sabi ko, ikaw ang mahal ko, Leandro. Ikaw ang gusto kong alagaan. Ikaw ang gusto kong makasama sa bawat araw na dumadaan. At ikaw ang gusto kong mahalin panghabang buhay. Dahan-dahan itong napangiti habang bakas ang labis na kasiyahan sa mga mata. Damn, it feels so good to hear those words from you. Does it mean that we're official? Nakangiting tumango siya rito. Oo, Leandro, tayo na. Wala nang makakapigil sa ating dalawa. Napasigaw ito sa saya at napasuntok pa sa hangin. Ang tagal kong hinintay to, Mitch. Yes! Napatili siya nang buhatin siya ni Leandro at inikot-ikot. Hoy, ibaba mo ako! Nahihilo ako! Natatawang saway niya rito. Ibinaba siya nito at saka siya niyakap ng mahigpit. It's all worth it, Mitch. You're worth the wait. Thank you for choosing to love me. I promise you, hindi ko sasayangin ang pagmamahal mo. I will love you forever. Kung gusto mo nga ngayon, aalokin na kita ng kasal eh. Natawa siya sa sinabi nito. Ano ka ba? Hindi mo naman ako kailangang alokin ka agad ng kasal para patunayan sa akin na mamahalin mo ko habang buhay. Yung mga pinaparamdam mo sa akin araw-araw, sapat na yun. Nakangiti nitong inayos ang kanyang buhok na tumabing sa kanyang pisngi. I love you so much, Mitch. And I love you too, Leandro. Matapos nga nilang maging opisyal na magkarelasyon ay inasikaso na ni Mitch ang pagbabalik niya sa pag-aaral. Naging mabilis ang proseso niyon at kaagad siyang nakapag-enroll sa magandang university sa Manila. Pinagbuti niya ang pag-aaral at kapag wala siyang pasok ay pinagluluto siya ni Leandro at hinahatiran ng pagkain sa office nito. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang kasintahan tuwing ginagawa niya yon. Nagpatuloy ang magandang takbo ng kanilang relasyon hanggang sa nakapagtapos na siya ng kolehiyo. Kaagad din siyang natanggap sa isang private school bilang isang elementary teacher. Matapos din ng isang taon ay niyaya na siya ni Leandro na magpakasal. At syempre, kaagad siyang sumagot ng oo. Hanggang sa kaharap na niya ito ngayon sa altar habang nagbibitiw ng vow. Ikaw lang ang gugustuhin ko makita at makasama sa bawat umpisa at pagtatapos ng araw ko, Mitch. Mahal na mahal kita at pinapangako kong ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Wala nang iba. Napaluha si Mitch at walang tigil yon. Kahit pa nang siya na ang nagbibitiw ng pangako. I promise, aaligaan kita, Leandro. Iingatan ko ang pagmamahal na ibinibigay mo sa akin, tulad ng kung paano mo ingatan ang tiwala at pagmamahal ko sa'yo. Sana hindi ka mapagod sa akin, at sana hindi ka magbago. Napakasarap mo kasing magmahal. Hindi ko alam kung mararamdaman ko pa yan mula sa iba. Salamat sa pagmamahal mo na tinanggap ang buong pagkatao ko. Na kahit ganito lang ako, minahal mo ako ng buo. Mahal na mahal kita at nasasabik na akong samahan ka sa forever journey nating dalawa. Nagpalakpakan ng lahat ng naroroon sa simbahan pagkatapos i-anunsyo ng pari na kasal na sila. At mas malakas ang palakpak ni Logan na may kasama pang paghiyaw na akala mo'y nasa concert. Masaya na rin kasi ito sa buhay single nito at nakatuon na lamang ang pansin niya sa kumpanya nila.
tuluyan na itong nakamove on kay Angelica. Matapos ang seremonya sa simbahan at ang pagsasalo-salo sa fairy tale themed reception, ay nagtungo na sila sa isang 5-star hotel upang doon mag-honeymoon. Napatili sa tuwa si Mitch nang buhatin siya ni Leandro at marahang hiniga sa malambot na kama. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Nakangising wika ni Leandro habang marahang hinahaplos ang kanyang pisngi gamit ang hinlalaki nito. Ano, tititigan mo lang ba ako, Mr. Leandro Salvatera? Mapang-asar na tanong niya rito. Wow, mukhang naiinip na ang asawa ko ah. Gusto na yatang makatikim. Ano? Ng kiss ko. Nakangising niyakap niya ang batok ni Leandro upang ilapit sa kanyang muka. Ano pang hinihintay mo? Halikan mo na ako. Ang bagal mo naman, mister. Dumaan ang pagkapilyo sa mga mata nito at napangisi. As you wish, wifey. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang muka upang halikan siya sa mga labi nito. Masuyo yun sa umpisa, ngunit unti-unting naging mapusok. Sandali itong tumitig sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. Before anything else, I wanna say I love you, my lovely wife. Hindi ako magsasawang sabihin sa iyo yan minu-minuto dahil yun ang nararamdaman ko. I love you too, my handsome hubby. Pero please lang, wag mo na akong paghintayin. Ang tagal natin to pinaghandaan at hinintay. Humalakang ito lalo na nang siya na mismo ang humalik dito. Lumipas pa ang isang taon, nagdalang taon na si Mitch at ipinanganak ang isang malusog na sanggol na babae. Naging hands-on siya sa pag-aalaga ng kanyang anak, habang hindi naman nagkulang si Leandro sa pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa kanya bilang asawa. Naroon ito tuwing kailangan niya ito. Pagkatapos ng 2 taon ay bumalik na si Mitch sa kanyang trabaho bilang guro. May napag-iiwanan na kasi sa kanyang anak kaya kampante na siyang iwan ito upang magtrabaho. Laking pasasalamat niya kay Leandro dahil pumayag ito na magtrabaho siyang muli kahit pa mas gusto nitong manatili na lamang siya sa mansyon. Gayunpaman, nirespeto nito ang kanyang desisyon. Isa lamang yun sa mga bagay na gustong-gusto niya sa ugali ng kanyang asawa. Hindi man ito perpekto, ngunit ang pinaka-importante sa isang relasyon ay ang tiwala, respeto at pagmamahal. Ang tatlong yon ang nagpapatibay ng relasyon nila at laking pasasalamat ni Mitch dahil nakatagpo siya ng isang lalaking katulad ni Leandro. Napatunayan niya na kapag umibig ang isang tao, wala itong pinipiling estado ng buhay. Kapag tinamaan ka, talagang tinamaan ka na talaga. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.